Hello everyone, Wednesday na, 5th night na po ng ating sambang gabi at palapit na ng palapit ang araw po ng Pasko. Yan. So alam niyo po, tunay pong nakakamangha ang ginagawa po ng Panginoon sa bawat gabi natin po siya'y nararanasan. Alam, sabi nga po dito sa kakantahin natin ngayong gabi, may bahaghari pagkatapos po ng ulan, bagong pag-asa ang nilalarawan. Kaya po, anumang sitwasyon ng buhay, meron pong Diyos, siya po ang ating pag-asa. Diyos na nagmamahal. Meron pong Panginoong Jesus na unstoppable. Hindi po napigilan ng kanyang pagmamahal para po sa atin. At siya po'y naging tapat hanggang sa kamatayan po sa krus. Sabi nga po, kaya po siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. At siya po'y dapat purihin, dapat sambahin, dapat dakilain, at dapat pong itanghal. Sapagkat siya'y Diyos na kamangha-mangha. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Siya po'y ating purihin. Uwitan po natin ang Panginoon ngayong gabi.
nagbigay sa bagong himig para sa Panginoon. Ang iyong tinig sa puso ko nagbigay ng bagong himig. Tanging ikaw ang dahilan ng pag-awit. Nararanasan ang iyong dakilang pag-ibig. Sabay-sabay. Sa pagkising sa umaga, ang hangad ay ang iyong pagsama. Sa bawat hamon ng buhay, ikaw ang tanging pag-asa. Purihin ka sa aming musika, dakilain ka, sa'yo'y sumasamba. Nananabik na marinig ang iyong tinig sa puso ko nagbigay ng bagong himig. Tanging ikaw ang dahilan ng pag-awit. Nararanasan ang iyong dakilang pag-ibig. Come on! Sa paggising sa umaga, ang hangad ay ang iyong pagsama. Sa bawat hamon at buhay, purihin natin siya. Purihin ka sa aming musika, dakilain ka, sa'yo'y sumasamba. Purihin ka sa aming musika, dakilain ka, sa'yo'y sumasamba. Purihin ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, O Diyos. Purihin ka sa aming musika, dakilain ka, sa'yo'y sumasamba. Purihin ka sa aming musika, dakilain ka, sa'yo'y sumasamba. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay kang dakila, O Diyos. Tunay kang banal, O Diyos. Nakasamba ka namin, Panginoon.
ng damdaming nagliliyap, kaligtasan atin, isang bansang sumasamba, kumikilala sa Ama, ang bawat isa'y tinubos malaya, nananalangin sa nilikha, at isang pagbangon ng sisiklam, isa ang bagong sigaw. Ako'y sumasamba, sumasamba sa Diyos na buhay. May bagong sigaw, purihin siya, purihin siya, isang bansa sumasamba. May bagong araw na darating, at ang Diyos ay paghahariin sa bawat dakot, bundok at dagat, sa bawat bayan ay luwalhatiin. Ang bulong ng hangin ay pakinggan, humuhuni ang bagong sigaw. Ako'y sumasamba, sumasamba sa Diyos na buhay. May bagong sigaw, purihin siya, purihin siya, isang bansa sumasamba. Pagdating ng hari sa kalangitan, ang lahat ng tao'y sumasamba, sumasamba, sumasamba sa Diyos na buhay. May bagong sigaw, purihin siya, purihin siya, isang bansa sumasamba. Dakila siya, dakila siya, ang Diyos ay buhay. Ako'y sisigaw, maghari siya, maghari siya, isang bansa sumasamba, sumasamba, sumasamba sa Diyos na buhay. May bagong sigaw, dakila siya, dakila siya, isang bansa sumasamba. Maghari ka, maghari ka, ang Diyos ay buhay. Ako'y sisigaw, isang bansa, isang bansang may bagong sigaw. O Panginoon, Ikaw po ang sigaw ng aming mga puso, O Diyos. Ang matanghal ka, Panginoon, ang makilala ka, Panginoon, O Diyos, amin pong bayan, Panginoon. Panginoon, ang purihin ka, Panginoon. Ang sambahin ka, Panginoon. Tunay nga pong walang katulad, walang kapantay, Panginoon, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos, dahil Ikaw ang Diyos nagmamahal sa bawat isa. Ikaw ang Diyos na nagmamahal po sa amin pong bayan, O Diyos. Maraming salamat. Patuloy po, Panginoon, Ikaw ang sigaw ng aming mga puso. Tinatanghal ka po namin, pinupuri, sinasamba
Sa pangalan ng Panginoong Jesus naming Diyos. Amen. Amen. Magandang gabi po sa atin pong lahat, sa mga kasama po natin sa iba't ibang outreaches maging sa The Avenue Village, New Zealand. Welcome po sa 5th night of our Sambang Gabi 2023. Unstoppable ang Christmas, more than conquerors. Nung mga nakaraang gabi po ay nalaman ho natin ang iba't ibang kwento ho ng mga tao na bayani ho sa pananampalataya. Bakit po natin ito kaila pinag-uusapan? Kasi ho, napakahalaga ho na maunawaan ho natin ang lalim ng kahulugan ho ng pananampalataya. Ang pananampalataya ho ay napakahalaga ho sa atin, maging sa bayan ho ng Diyos, sa bawat isa ho sa atin dahil ang mundo ho natin ay nababalot ho ng kahinaan, kahirapan at paghihirap. Ito ho ang dahilan kung bakit ho sinabi ho sa atin ho ng verse sa Hebreo chapter 11 verse 1 to 2, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Umaasa ho tayo sa Diyos na magkakaroon ho ng kalakasan sa gitna ho ng kahinaan. Diba? Umaasa ho tayo sa Panginoon na sa gitna ho ng kaguluhan, magkaroon ho ng kapayapaan. Sa gitna ho ng kagalakan, diba? Sa gitna ho ng kalungkutan ho, meron hong kagalakan. At ito ho yung pag-asa ho na atin hong inaasahan ho sa Panginoon. Alam niyo ho, madami hong tao ang nawawalan ho ng pag-asa. Dami ho ng kwento ho na naririnig ho na dumadating ho sa atin na dami hong tao ho na nagpapakamatay, madami ho yung depress ho sa buhay, madami hong tao ang mabilis ho na sumuko. Madami ho ang hindi ho sigurado pagdating ho sa kanilang tayo sa harapan ho ng Diyos. Diba? Yung may nagsasabi ho, mahal ko ho naman ang Diyos pero parang hindi ko pa ho kayang talikuran ang akin hong nakagisnan. Diba? Kaya ho, yung kwento ho ng mga bayani ho sa pananampalataya, ito ho yung series ho natin ngayon, na sa pamamagitan ho ng kanila hong buhay, ma-inspire ho tayo. Yung buhay ho nila, maidagdag ho natin sa atin hong pananampalataya. Diba? At naniniwala ho din tayo na sa pamamagitan ho ng pananampalataya, sa pananampalataya ho sa Panginoong Hesus lamang, kaya ho natin kayang mapagtagumpayan ang mga nangyayari ho sa atin. Diyan ho yung depression, bilis hong sumuko sa buhay, ba? At naniniwala ho tayo na sa pamamagitan ho ng pananampalataya ho natin sa Panginoong Hesus, kaya ho natin itong mapagtagumpayan. Kaya ho ito ho yung series ho natin ngayon, More Than Conquerors. Diba? At darating din ho sa time na masusubok ho ang atin hong pananampalataya. Madali ho magtiwala ho sa Diyos kapag maayos ho ang buhay. Paano ho kung kabaligtaran ho ang nangyari? Magtitiwala ka pa rin ba? Minsan ho ang problema ho sa atin, ang pananampalataya ho natin nakabase ho madalas sa atin hong mga karanasan. Sampalataya ka sa Diyos kasi sinagot yung prayer mo, masigla ka kasi binibless ka, masipag ka sa paglilingkod kasi okay ang buhay mo, diba? Hindi ka nagkakasakit, maayos yung tinuturuan mo, hindi ho sila pasaway. Naniniwala ho tayo na kaya hong i-provide ng Diyos ang lahat ng atin hong kailangan. Kaya niya hong pagalingin ang lahat ho ng sakit at karamdaman. Kaya niya din ho na ilabas ho tayo at itayo hong muli sa mga problema na atin hong pinagdadaanan. Pero ang malaki hong tanong ho sa bawat isa ho sa atin ngayon ho, paano ho kung kabaligtaran ang mangyari? Magtitiwala ka pa rin ba sa Kanya? Kumusta ho yung pananampalataya ho natin sa Diyos? Why do you believe God? Bakit ka sumasampalataya sa Panginoong Hesus? Kaya ho ngayong gabi, ito ho yung pag-uusapan natin.
kwento ho ng tatluhong magkakaibigan. Ito ho ay sina Shadrach, Meshach, at Abednego. At kung meron hong kamangha-mangha na kaganapan ho sa kwento or something remarkable ho sa story, ito ho yung tapang na ipinakita ho nila. Ito ho yung pananampalataya ng magkakaibigan. The title of our conversation tonight is The Remarkable Courage of the Three Young Men. So tayo pong lahat ay panandalian tumungo at tayo ho ay manalangin. Aming Panginoon na dakila sa lahat na may gawa ng langit at lupa, pinupuri ho namin kayo at sinasamba. Kayo, Panginoon, ang kinikilala ho naming Diyos, wala na hong iba. Kayo, Panginoon, aming Ama, ang lumikha ho sa lahat ng bagay na nakikita ho ng amin ho mga mata. Kayo ang Diyos na makapangyarihan ho sa lahat. Wala ho kayong kaparis, wala ho kayong kapantay. Ngayon hong gabi, Panginoon, dalangin ho namin ang patuloy ho ninyong pagsama sa amin ho mapag-uusapan. Dalangin ko din ho, Panginoon, ang pagkatagpo sa puso ho ng bawat isa. Paglalagay sa puso ho namin ang pananampalataya na hindi ho matitinag. Pananampalataya ho na may tapang. At ito ho'y dalangin ho namin sa inyong pangalan, Panginoong Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Kagabi po ay itinuro ho sa atin ni Pastor Mike ang buhay ho ni Daniel at marahil ho ay nabasa na ho natin yung book po ng Daniel. At kasi ngayon hong gabi ay ito rin ho yung pag-uusapan natin. So basahin ho natin mula ho sa aklat ho ng Daniel chapter 3. So medyo mahaba din ho ito at gusto ko ho na bigyan ho nating pansin ang bawat pangyayari ho dito ho sa kwento. Kasi dito ho natin makikita ho yung kamangha-mangha ho na pagkilos at pagsama ho ng Diyos sa buhay ho ng tatlo hong magkaibigan. So basahin ho natin verse 1. Si Haring Nebukadnesar ay nagpagawa ng ribultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. So, dito ho sa verse 1 ho, bakit ho nagpatayo ho ng ribulto ng estatwa itong si Nebukadnesar? Kung babalikan ho natin yung tinuro ho ni Pastor Mike, di ba ho, nanaginip ho itong si Nebukadnesar at na-interpret ho ni Daniel yung panaginip ho ni Haring Nebukadnesar. Kaya ho ngayon nagpatayo ho siya ng malaki hong estatwa ho. At kasintaas ho ito siguro 9-story building at desidido ho ang Babylonian monarch ho na protektahan ang kinabukasan ng kanyang kaharian. Sa kanya hong isip, sa isip ho ni Haring Nebukadnesar, ang ganito hong ribulto ay mahalaga sa kanya hong paghahari sa hinaharap. So kaya ho siya nagpatayo ho ng ribulto. So sa after ho, verse 2, pagkatapos pinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga dagapayo, mga ingat yaman, mga hukom, mga mahistrado at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing ribulto. So yun ho, inimbitahan ho ang lahat ho ng may mataas ho na katungkulan. The finest musicians were gathered, the most educated, wealthy, and gifted people in the land were called to attend this grand occasion. No, sama-sama ho yung matatalino hong tao, mga opisyalis ho, kasama ho sa mapagtitipon. At even ho itong sina Shadrach, Meshach, at Abednego, kasama din ho sa pagtitipon ho na yung. Kasi on that time ho, sila ho ay sila ho ay mga gobernador ho ng lugar ho ng Babylonia. At imagine ho ninyo yung entourage ho ng mga high officials para hong United Nation, yung gathering. Diba? Meron hong engrande ho yung event, sobrang dami ho ng tao, meron hong orchestra, dami hong pagkain, may security, at sobrang tindi ho ng preparation na ginawa ho ni Haring Nebukadnesar para ho sa pagtatalaga ng estatwa ho na kanya hong pinagawa. So nakakasunod ho, verse 3, nasa harap na sila ng ribulto. Malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika
na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ni Haring Nebukadnesar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, plauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. So imagine ho natin na lahat ho ng tao nakatingala ho sa estatwa. 9-story building, sobrang taas ho nun. Diba? Yung para ba ang mga tao, wow, so big. Pag ano sila, madami hong tao din. Then meron hong nag-announce, meron hong nagsabi na, sabi ho doon, malakas na ipinahayag ng tagapagbalita, iniuutos sa lahat ng tao, mula sa lahat ng bansa at wika, na lumuhod at sumamba sa ribultong pinagawa ni Haring Nebukadnesar. Yun ho yung sabi ho ng tagapagbalita. At sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng tambuli, plauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento, sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagablab na pugon. Yan ho yung sabi ho ng tagapagbalita. Lahat ho ng tao nakatayo, di ba? Sea of people, di ba? Head to head, shoulders to shoulders, so nakatitig ho, nakafocus ho doon sa sinasabi ho ng tagapagbalita. At sabi ho sa verse 6, kaagad na itatapon. Di ba? Ang sino man hong hindi ho luluhod, sasamba ho doon sa estatwa, kaagad daw ho na itatapon. Ibig sabihin no, oras mismo, itatapon ho agad sa naglalagablab na pugon. Grabe ho ano, sabi ho sa verse 7, nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa ribultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebukadnesar. Hindi ko alam ang tunog. Kasi sabi ho doon, malakas na tunog ho eh. Imagine ho, ang hari ho ay nakatayo sa tabi ho ng estatwa. Diba? Tinitingnan ho yung dami ho ng tao. Tapos tugtog ho yung orkestra ho. Diba? Tapos yung si Haring Nebukadnesar, taas noo ho, nakatingin ho sa mga tao, sumasamba ho, nakaluhod ho yung mga tao. Diba? Kung i-imagine ho natin, ganyan ho siguro yung nangyayari ho. So, tingnan pa ho natin. Verse 8 ho. Sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Yan. Dito ho, ito na ho yung drama ho sa kwento. Diba? Kita ho natin na madami hong tao na lumuhod ho, sumamba ho doon sa ribulto ho na pinagawa ho ni Haring Nebukadnesar. At dito ho sa verse 8 ho, dito ho nag-start ho yung drama ho ng kwento. Marahil ho, ito ho ay nangyari ho pagkatapos ho ng gathering at nagkaroon ho ng feedback o report ho doon sa hari. Kasi ang dami ho ng tao, hindi ho kita ho ng hari, lahat ho kung ano nangyayari ho sa baba. Ngayon ho, may nag-report ho sa kanya. So sabi ho dito, sinamantala ito ng mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebukadnesar, mabuhay ang mahal na hari. Inuutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong ribultong ginto ang sino mang makadinig sa tugtog ho ng mga instrumento. Diba? Nagsumbong yung mga mamamayan ho ng Babylonia, diba, sa Haring Nebukadnesar. Diba ho iniutos ho ninyo na pag tumunog ho ang orkestra, ang mga instrumento ho, sasamba ho ang mga tao, luluhod ho sila sa estatwa. Diba? Sabi naman ni Haring Nebukadnesar, oo, tama, yan nga ang aking iniutos. Diba? At sabi pa ho ninyo, ang sino mang hindi sumunod ay ihahagi sa naglalagablab na pugon. Tama, yan nga ang aking sinabi, yan ang pinag-uutos ko. Ano bang gusto mong sabihin? Diba? Parang ganun ho. Sabi ho dyan, verse 12, hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach at Abednego. Ang mga Hudyong inilagay ninyo bilang mga tagapamahala sa Babylonia. Hindi po sila naglingkod sa inyong Diyos ni sumasamba sa ipinagawa ninyong ribultong ginto. Yan ho, dumating ho, may nagsumbong ho, di ba, sa Haring Nebukadnesar. Diba? Nakita ho nila, yung mga Hudyo daw hindi ho sumasamba. At kita ho ninyo, dito ho sa kung i-imagine ho natin, kung iisipin ho natin,
there is underlying motive ho dun ho sa ginawa ho ng mga nagsumbong ho sa hari. Diba? Kung makikita ho natin na para hong nagseselos ho itong mga tao ho na ito dun ho sa mga Hudyo, kina Shadrach, Meshach at Abednego. Diba? Yung mga Hudyo ho, yung alipin ho na dinalang bihag na inyong prinomote. Diba? Naalala nyo ho nung chapter 2, nung ma-interpret ho ang dream ho ni Nebuchadnezzar. Diba? Inihiniling ho ni Daniel na ilagay ho sa posisyon ito hong tatlo magkakaibigan ho na ito. Kaya sabi ho nito, yung pong mga Hudyo na galing ho na dinalahong bihag, diba? Yung inyong prinomote, hindi po sila sumunod sa utos ho ninyo. Diba? So parang makikita ho natin, may issue ho talaga yung nagsumbong ho kina Shadrach. Kasi ho sa magkakaibigan ho, wala naman ho silang intensyon na masama. Diba? Wala ho silang intensyon na hindi ho issue sa kanila. Diba? Sabi ho ay totoo ho na hindi ho sila sumamba sa Diyos-Diyosan, hindi ho sila lumuhod dun ho sa estatwa. Pero ito ho wala hong issue sa kanila yon. Hindi naman ho sila nagrally ho doon at sinabi na, we do not worship Nebu, we do not worship Nebuchadnezzar. Diba? Hindi ho sila nag-inskandalo. They were polite, noble, and respectful. Diba? Pero yung pong mga tao ho nagsumbong, grabe ho diba, yung lalim ho ng pinaguhugutan ho nila. Diba? Yung parang meron hong pagsiselos ho na naramdaman ho sila. Diba? Kasi ho, ito prinomote nyo ho sila. Ang babata pa ho nila, samantalang kami, ang tagal-tagal na ho namin dito. Pero iyon ho ang prinomote ho ninyo. At ngayon, hindi ho sila sumunod sa ipinag-uutos ho ninyo. Diba? Minsan ho, ganyan ho tayo. Problema ho sa atin, yung mga, minsan, yung hindi ho nakakaunawa ho sa mga ginagawa ho natin, sila pa ho yung sobrang dami ho ng sinasabi. Diba ho? Bakit kailangan pang magpakain? Bakit ang gastos-gastos? Diba? Bakit kailangan social yung design? Diba? Bakit sila nagbubuhat? Bakit sila hindi nagbubuhat? Ako, pagod na nga ako. Sila nakaupo lang. Diba? Ang dami hong reklamo. Minsan ganyan ho tayo Pagdating sa paglilingkod ho natin sa Panginoon, ang dami ho nating nasasabi. Ang dami ho nating nakikita. Nakamalian ho ng iba. Diba? Kung maglilingkod ho tayo sa Diyos, maglingkod ka na lang. Ibigay mo yung buong puso mo, yung buong kalakasan mo para maglingkod ho sa Panginoon. Hindi yung titingnan mo yun, diba? Grabe, nakaupo lamang, wala man di man lang tumulong. Diba? Sino hong ganyan, ikinukumpara na ho yung mga ginagawa ho. Binibilang mo na yung ginagawa mo para sa Panginoon. Sino ho sa atin dito yung nagbibilang na ho ng mga naibigay, ng mga naisakripisyo ho sa Panginoon? Ito dito, makikita ho natin yung parang may hidden agenda ho yung mga nagsumbong ho sa hari. Diba? Talaga hong yung nakafocus ho kina Shadrach, Meshach, Abednego. Sa dami ho ng tao, talagang nakita ho nila. Diba? There was underlying motive ho. There is underlying motive ho dun ho sa ginawa ho ng mga tao ho na yon. Ba, yung mga nagsumbong ho sa hari, meron hong selos. Ba, mga alipin lang naman ho yan ang babata pa. Tapos bigla ninyong ipopromote. Tapos kami, ang tagal-tagal na namin dito. Matagal na kaming taga-buhat, matagal na kami nagseserbisyo dito. Pero sila yung prinomote ninyo. Ho, minsan ganyan ho tayo Nakikita ho natin yung mga ginagawa ho ng iba, ikinukumpara ho na ho sa atin. Kaya sa bawat isa, di ba? Kung maglilingkod ho tayo sa Panginoon, maglingkod ka na lang. Di ba? Kung tutulong ka na lang, tumulong ka na lang. Wala na ho yung sasabihin pa. Naunawaan ho natin. So tingnan ho natin, yung mga nagsusumbong ho sa hari, nagselos ho, di ba? Mga alipin lang yan, ang babata pa. Tapos bigla ninyong ipopromote. Tapos kami matagal na. Matagal ang tagabuhat, tagalinis ho ng CR.
Tapos kayo, sila ay ganito, ang bago pa lang, kakanta na agad. May mga ganyan-ganyan ho tayo eh. Pero tingnan ho natin, sunod ho na verse 13. Nagalit si Haring Nebukadnezar nang marinig ito at pinatawag niya ang 3 lalaki. Ito ho, sabi ho, syempre ho, kung ikaw ho si Haring Nebukadnezar with all your ego, diba? With all your pride, na nagse-celebrate dahil natapos na ang magandang estatwa, na sobrang tagal ho ng paggagawa, diba? Na sinasabi na ako ang makapangyarihan sa buong imperyo. Diba? Ako ay Petmalo King. Diba? Sabi pa ho dito, lahat ng bansa ay kailangan lumuhod, sumamba sa ipinagawa ko, kailangan sumunod kayo sa akin. Look at the pride, look at the ego, diba? Ni Haring Nebukadnezar, tapos makakarinig siya ng ganung balita. Diba? Ini-imagine ko kung paano ho itula, kung paano ho yung pagtrato ho kina Shadrach, Meshach at Abednego nung malaman ho ng hari. Diba? Ito yung 3 na to. Ang hindi ho sumamba o lumuhod doon ho sa pinagawa ho ninyong ribulto. Diba? Tingnan ho natin. Sabi ho sa verse 14, sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa ribultong ginto na aking pinagawa? Yan ho. Tingnan ho natin yung conversation ho nila. Si Nebukadnezar ho ay para hong leon na parang gusto hong lapain. Leon ho na umaatungal na gustong lapain ho ang 3. Dahil ho sa tindi ho ng galit, diba? Prinomote ko kayo. Diba? Binigyan ko kayo ng magandang buhay, ng magandang posisyon, tapos ganito yung susukli nyo sa akin. Diba? Ang gusto ko, sumamba kayo, lumuhod kayo. Doon sa pinagawa kong estatwa. Diba? Tapos ano hong sunod? Sabi ho dito, verse 15, iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo'y may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Sabi ho dito ho makikita ho natin inuutos hong muli ni Nebukadnezar na lumuhod. Sumamba ho yung 3. Diba? Kita ho dito na prinomote ko na kayo eh. Binigyan ko na kayo ng magandang posisyon. Totoo ba yon? Totoo ba na hindi kayo lumuhod ni sumamba? Galit na galit ho ang hari. Pero kitingnan ho natin, wala hong sagot yung 3. Diba? Tahimik lamang ho sila. At ngayon ho, iniutos ko sa inyo lumuhod. At bilang hari ho, hindi ka ho talaga papayag na hindi masusunod ang utos mo. Kaya sabi ho ni Haring Nebukadnezar, I'll give you one more chance. Diba? Tawagin ang orkestra. Diba ho? Kung ikaw yung miyembro ho ng orkestra, parang katutugtog lang namin tutugtog na naman. Diba ho? Kaya sabi ho ng hari, if you refuse, you will be thrown immediately into the blazing furnace. Diba? Meron hong paghamon ho itong hari. Diba? Sabi ho dito, iniutos ko sa inyo lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong ribulto. Sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento, kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Sa palagay ba ninyo may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Dito ho natin makikita, meron hong paghamon na ginawa ho dito si Haring Nebukadnezar. Sa palagay ba ninyo may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? Tingnan ho natin yung yabang ho ni Nebukadnezar. Diba? Hindi ho sa naglalagablab na pugon, kundi ang sinabi niya ho, sa kanyang kapangyarihan. Diba? Hindi man lang ho naalala ho ni Haring Nebukadnezar na mayroon hong Diyos na powerful ho, na nag-reveal sa kanya ng kanyang panaginip, nakalimutan niya ho yun. Dahil ho sa kanya hong galit, dahil ho sa kanya hong ego, dahil ho sa kanya hong yabang. Diba?
Pero tingnan ho natin yung tatlo, ano hong tugon? Wala ho, tahimik lang ho yung tatlo. Siguro ho, yung iniisip ho ng tatlo, sige, sige, naring Nebukadnezar, magsalita ka lang dyan ng magsalita. Siguro ho, iniisip ho nung tatlo, iba, here comes the showdown, di ba? Yung you're challenging God, di ba? Hinahamon mo ang Diyos namin. Yung para bang ho nangyari ho, naalala niyo ho yung kwento ho ni Elijah, tsaka ho yung mga propeta ho ni Baal. Parang siguro ganito ho yung iniisip ho ni na Shadrach, Meshach at Abednego nung time ho na yun. Sinusubok mo ang Diyos namin. Sige, tingnan lang natin. Diba? Marahil ganun ho yun eh. Tingnan ho natin. Sinabi ni na Shadrach, Meshach at Abednego sa verse 16 ho, mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Ito gusto ko ho nating pakinggan ng mabuti ho yung reply ho nung tatlo. Sabi ho dyan, sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nebukadnezar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Diba? Kung iisipin ho natin, parang yabang din ho ng tatlo Wala ho kami masasabi dyan sa tungkol ho sa bagay na yan, sa inaakusan nyo ho sa amin. Pero dito ho natin makikita, kung iisipin ho natin, nandun ho yung confidence ng magkakaibigan. Wala kaming gustong patunayan sa inyo, mahal na hari. Ang nais lang ho namin sabihin sa inyo, several years ago, sinabi mo you admitted and acknowledged that the God of heaven is the God of all gods. At ang iyo hong ginawa, china-challenge mo ho, hindi ho kami. China-challenge ho ang Diyos. Kaya wala ho kaming gustong patunayan sa inyo. Kita ho natin dito yung confidence ho, yung lakas ho ng loob, yung tapang ho, na makikita ho natin dito kina Shadrach, Meshach at Abednego. At sabi ho dito sa verse 17, gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Dito ho makikita ho natin, grabe ho yung confidence ho, yung pananampalataya ho ng tatlo. Yung tayo ho nila sa harapan ho ng Diyos, alam po nila yon. Grabe ho yung lalim ho ng pagkakilala ho nila sa Diyos. Lumabas ho dun sa sitwasyon na kung saan ho, sinubok ho ang kanila hong paninindigan na wala hong ibang Diyos na makapagliligtas, kundi ang Diyos na manlilikha ng langit at lupa. Intindi ho, no? Grabe ho Tingnan po natin yung sabi ho nila, pakinggan po natin mabuti kasi dito ho natin makikita yung climax na ho ng kwento. Di ba? Sabi ho dyan sa verse 18, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Ang tindi ho. Look at the remarkable courage of holy conviction of these three young men. Grabe ho yung tapang, grabe ho yung confidence ho, yung conviction ho, yung paninindigan ho nila sa kanila hong pananampalataya. Diba? Kung hindi man kami iligtas, kung hindi man ako gumaling sa sakit ko, diba? Kung hindi man ako makaalis naman sa grabe ho yung confidence ho yung tapang ho nung magkakaibigan. Pagdating ho sa paninindigan ho sa kanila hong pananampalataya, kung hindi man kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba o luluhod sa Diyos-Diyosan. Diba? Kumusta ho yung pananampalataya ho natin sa Panginoon? Ito ho yung tanong ho paano ho kung yung mga bagay ho na inaasahan ho natin sa Diyos, kabaligtaran ho ang mangyari? Kumusta ho yung paninindigan ho natin sa pananampalataya ho sa Diyos? Ito makikita ho natin kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kung hindi man niya kami iligtas, di pa rin kami sasamba. Di ba? Kumusta ho tayo? Paano kung hindi ho tayo gumaling ho sa sakit na atin hong nararamdaman?
Paano kung di man ako makaalis ho ng bansa, hindi ho ma-approve ang visa, kung hindi man mo ibigay ng Panginoon yung magandang trabaho na ipinagpipray ko, kahit hindi man mangyari yung mga bagay na ipinagpipray ko, hindi pa rin kami maglilingkod sa Diyos-Diyosan. Hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Kumusta ho yung tayo ho natin sa harapan ho ng Diyos? Yung paninindigan ho natin sa atin ng pananampalataya na kapag dumating ho sa punto ng pananampalataya ho natin na nakasalalay, ano ho ang gagawin ho natin? Kaya ho ba nating sabihin na kahit wala akong pera, kahit wala akong sasakyan o yaman sa mundong ito, kahit di man ako makasama sa reunion, kahit may double pay, diba, kapalit ay mataas na sahod, malaking sahod, hindi kami maglilingkod sa ipinagawa niyong ribulto. Kumusta ho ang atin hong pananampalataya sa Panginoon? Dito ho makikita ho natin, yan ho yung pananampalataya. Meron hong tapang, meron hong paninindigan na kahit ano hong mangyari, hindi ako hihinto. Di ako magsasawa, di ako magtatampo. Di ako aalis. Kahit anong mangyari, kahit anong hirap na pagdaanan sa paglalakbay ko sa aking pananampalataya, ikaw pa rin, Panginoon, ang sasambahin ko. Ikaw pa rin, Panginoon, ang pipiliin ko. Kumusta ho tayo pagdating ho sa mga pagpili ho natin sa buhay? Problema ho sa atin, diba? Hindi ho natin maibigay sa Panginoon ng todo yung atin hong paglilingkod ho sa Kanya. Dito ho natin makikita ang tindi ho ng pananampalataya. Yung devotion and loyalty ho sa Diyos ay nasubok ho sa pagpili. Patay na kung patay, pero hindi pa rin kami sasamba. Kumusta ho ang pananampalataya ho natin? Yung tatlo ho, they have counted the cost. Kahit pa ang matusta ho sa loob ho ng pugon. Ba? Parang sinasabi ho nila na hindi lang kami basta sumasampalataya sa Diyos dahil sa kaya kaming iligtas. That it's not the basis of our faith. Parang yun ang gustong iparating ho ng magkakaibigan. Na hindi kami sumasampalataya lang dahil kaya niya kaming iligtas. That's not the basis of our faith. Sana ho tayo na hindi ho tayo sumasampalataya ho sa Diyos dahil sa answered prayer ho. Diba? Oo, tama ho yun. Pero ang lalim ho ng pundasyon ng atin ng pananampalataya ay dahil siya ang Diyos na makapangyarihan. Siya ho yung may gawa ho ng langit at lupa at wala ho siyang katulad. Wala hong kapantay. Siya ho ang Diyos na nagbago ho ng atin hong buhay. Even to the point of death. Yan ho yung pananampalataya ho eh. Mayroon hong paninindigan. Kahit pagtawanan ako ng maraming tao dahil sa pagsunod ko sa Diyos, sabihin man ng iba, nahangal ako, naluko-luko ako, nag-aaksaya ka lang ng buhay, nag-aaksaya ka lang ng oras, panahon mo, sayang lang ang mga pinag-aralan mo, sayang lang ang galing mo. Ano man ho yung marinig ho nating mga negatibo ho na sinasabi ho ng iba, sana ho masabi pa rin ho natin, hindi pa rin kami magbabago sa paglilingkod sa Diyos. Hindi pa rin kami sasamba sa gawa ng tao. Sana po, mula ho, simula hanggang katapusan, panalangin po natin na tayo ho ay lumago sa atin hong pananampalataya. Na bago ho matapos ho ang taon, bago ho matapos ang sambang gabi ho natin, sana ho maiangat ho natin ang ating hong pananampalataya sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo,
Commit mo sa Diyos ang buhay mo. Hindi lang yung Sunday. Sabihin mo sa katabi mo na ito na yung time. Attend ka ng life group. Maglingkod ka na. Iangat mo na yung pananampalataya mo. Lampasan mo na yung pagiging tampuhin. What a remarkable courage of these three young men. They stand firm in their faith in God. Nanindigan ho sa pananampalataya ho sa Panginoon, even to the point of death. Patay na kung patay, matusta na sa loob ng naglalagablab na pugon, hindi pa rin kami sasamba, niluluhod sa pinagawa mo, Haring Nebuchadnezzar. Kumusta ho ang pananampalataya ho natin? Kumusta mga kabataan? Ito, kung aralin ho natin ang buhay ho ng tatlo hong ito, mga kabataan ho ang tao hong ito eh. Kabataan ho na kaya hong panindigan ang tayo ho nila sa harapan ho ng Diyos. Mga mananampalataya ho na kaya hong panindigan na Panginoon, mahalaga ho kayo sa amin. Panginoon, yung gawain ho ninyo, hindi ho namin kayang ikompormiso. Diba? Kumusta ho tayo mga kabataan? Kaya ho ba nating tayuan, panindigan, o hindi ho natin kayang ikompormiso yung gawain ho ng Diyos? Kapalit ho ang mataas ho na grades. Diba? Kapalit ho, mataas ho na sahod. Diba? Alam naman ho natin na araw ho ng linggo, araw ho ng gawain, araw ho ng life group, nasaan ho tayo? Yun ho yung problema ho sa atin. We're saying, mahal kita Panginoon, pero kumusta ho? Yung paninindigan ho natin sa mga bagay na makapagtataas ho sa pangalan ho ng Diyos. Kaya ho ba nating piliin yon? Ito ho eh. Grabe ho yung paninindigan ho ng tatlo ho magkakaibigan ho na ito. Sabi ito, basahin ko lamang ho ulit. Gawin ninyo kung yan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Grabe ho yung confidence. Grabe ho yung tapang, lakas ho ng loob na ipinakita ko ng tatlo hong ito. At kung hindi man kami iligtas ng Diyos sa sinasamba namin, hinding-hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginto na ipinagawa ninyo. Tindi ho. Grabe ng paninindigan sa pananampalataya ho sa Diyos. Kaya ano ho nangyari kay Haring Nebuchadnezzar? Verse 19, namula ang mukha ni Haring Nebuchadnezzar sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Diba? Kaya iniutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Diba? Sa sobra ho. Sa tindihong galit ho ni Haring Nebuchadnezzar. Kung isipin ho natin, para hong napunit ho yung mukha, sama ho ng mukha ho ni Haring Nebuchadnezzar. Bakit ho? Sobra hong galit eh. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Makagalit na yan. Ito eh, dahil sa tindi ho ng galit ni Haring Nebuchadnezzar, inuutos siya painitin ng 7 beses. Sa tindi ho ng galit, parang nakalimutan, may nabho ba yung pugon? Para ba yung expression ho ni Haring Nebuchadnezzar, painitin ang pugon to the max, to the higher level. Nang masunog na yung tatlong yan, utos ho ni Haring Nebuchadnezzar, parang expression niya to the highest, painitin ang pugon. Sabi pa ho dito, verse 20, inutusan din niya ang ilan sa mga pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ito, tumawag ho si Haring Nebuchadnezzar ho ng mga macho ho. Diba? Grabe ho yung bicep. Diba? Yung tricep ho siguro, bukol-bukol. Kasi sabi ho dito sabi ho dito ay pinakamalalakas ho na kawal. Ang pinatawag ho niya, gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego at ihagis sa naglalagablab na pugon. Ginapos nga sila nang hindi na inalis ang damit at panloob at panlabas sa turbante.
at iba pang nakasuot sa kanila at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Sabi ho dahil sa tindi ho ng galit, di na ho napigilan si Haring Nebukadnezar. Diba? Just imagining ho na kaya ho pinakamalakas ho na kawal ang iginapos ho doon ni pinagapos ho kina Shadrach, Meshach at Abednego. Baka ho kasi may mga tao ho na gustong i-rescue ho itong magkakaibigan. Siyempre ho, nagsigurado na ho itong si Haring Nebukadnezar. Kaya ho, mga macho ho, malalakas ho na tao ho yung pinagapos ho sa tatlo hong magkakaibigan. At tingnan ho natin yung verse 21, grabe ho yung pagkadetalye. Ginapos nga sila ng hindi na inalis ang damit, ang panloob at panlabas. Diba? Turbante at iba pang nakasuot sa kanila na inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Imagine ho ninyo na wala na ho time di ba? Kung maaari, teka lang, pwede ba mahubad muna to? Sayang to, maibigay na may pamana man lang. Di ba? Kung wala na hong time, dahil sa tindi ng galit ni Nebukadnezar, pinagapos ho yung tatlo. At inihagis ho sa naglalagablab na apoy. Verse 22, dahil sa mahigpit ang utos ng hari na patindihin ang init ng pugon, lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Ito, sa tindi ho nung init ho ng apoy. Diba? Yung mga macho ho, yung mga tao ho na malalakas, namatay ho, nasunog ho. Sayang naman ho yung bicep, sayang ho yung tricep, workout ho sila araw-araw with vitamins ho. Nasayang lang ho, dahil ho doon namatay ho sila. Dahil ho sa tindi ho ng init. Sabi ho sa verse 23, samantala nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang tatlong kabataan. Sabi ho dito sa verse 24, nagtaka at biglang napatindig si Haring Nebukadnezar. So imagine ho natin si Haring Nebukadnezar, pinagmamasdan ho, nasa loob ho yung tatlo, then bigla ho siyang napatayo. Diba? Napatindig ho. At bigla ho siyang nagtaka at tinanong sa kanya mga tagapayo, teka lang, hindi pa tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Yan ho yung tanong ho niya dun sa mga tao ho na kasama ho niya. Hindi pa tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Sabi ho, sagot naman ho ng mga tao, opo kamahalan, tatlo lang po. Diba? Sagot ho nila. Bakit apat ang nakikita kung walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? At ang tingin ko sa ikaapat ay parang anak ng mga Diyos. Di ba parang nandoon yung pagtataka ni Haring Nebukadnezar? Teka lang, tatlo lang di ba yung pinahagis ko sa apoy? Di parang gano'n na, parang ganito ho yung itsura. Di, bakit parang apat yung nakikita ko? Nagtataka ho siya. Nagtataka ho siya dun sa kanya hong nakikita. Then ano hong ginawa ni Haring Nebukadnezar? Lumapit si Haring Nebukadnezar sa may bunganga ng pugon. Diba? Parang imagine ho natin, lalapit ho siya. Siyempre ho, yung mga alalay ho niya, hinahawakan ho siya. Teka lang, mahal na hari, baka masunog ho kayo. Kita niyo ho yung nangyari sa mga macho ho. Nasunog ho sila, namatay, baka masunog din ho kayo. Siguro pinipigilan ho si Haring Nebukadnezar. Pero ito ho lumapit si Haring Nebukadnezar sa may bunganga ng pugon, sinabi niya, lumabas kayo riyan at hali kayo rito, Shadrach, Meshach at Abednego. Mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo riyan. Diba? Parang, kita ho ninyo yung confession ho, grabe ho yung confession ho ng hari. Bigla hong nagbago. Diba? Bigla ho nabaligtad. Kanina ho, hinamon-hamon lang ho niya yun Pero anong nangyari? Naiba na ho. Diba? Kaya sabi niya ho rito, hali kayo rito. Diba? Kung iisipan lang ho, kung iisipin ho natin, imagine ho natin, bahala ka dyan, mahal na hari. Nandito kami, ini-enjoy namin, nakasama namin ang presensya ng Diyos. Diba? Baka ganun ho sinasabi ho ng tatlo ho magkakaibigan. Wait lang sir, nag-i-enjoy pa kami diba? Sa presence ni Lord. Kaya, ito ho, nung sabi ho dito, lumabas nga silang tatlo mula sa pugon. Ito ho, lumabas na ho. Kita ho ninyo, kung imagine ho natin yung dramatic exit ho.
sa pugon ng tatlo hong magkakaibigan. Sabi ho dito, at lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Lapit ho yung mga pinuno ho, talagang nag-usisa ho kung ano ho nangyari, ganito, ganyan. Diba? Sabi pa ho dito, tiningnan silang mabuting na mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas na apoy sa katawan ng tatlo. Diba? At sabi pa ho dyan, hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy usok. Diba? Imagine ho ninyo, inusisa ho ng mga pinuno ho. Parang tingnan ho nila, parang mga ho sila na, ano nangyari sa mga ito? Bakit? Ni usok, wala hong amoy. Diba ho? Grabe ho yung pagsama ho ng Diyos. Grabe ho yung pag-iingat ho ng Diyos. Dun ho sa magkakaibigan. Kita ho natin Diba? Sabi ho dito, lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno, tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lang hong nakita ang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Tanging yung lubid ho na iginapos ho kina Shadrach, Meshach at Abednego ang nalagot ho, ang nalusaw ho nung apoy. Miging yung amoy ho ng usok, wala hong nangamoy. Wala hong nangyari ho sa tatlo. Sa madali hong salita, malinis ho. Wala hong nangyari ho sa tatlo hong magkakaibigan. At lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian, tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nangamoy usok. At dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Ito na naman ho yung hari, diba? Na-witness niya ho kung gaano ho kamakapangyarihan yung pagsama ho ng Diyos sa magkakaibigan. Kaya ito ho yung sabi, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na sumampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga itong aking utos, ginusto pa nilang sila'y ihagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Grabe ho yung confession. Grabe ho yung pagkamangha. Grabe ho yung mga salita na nabanggit ho ni Haring Nebukadnezar nung masaksihan niya ho yung great miracle ho na ginawa ho ng Diyos sa pagliligtas ho sa tatlo hong magkakaibigan. Sabi sa verse 29, kaya ay pinag-uutos ko sino man mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos sina Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Grabe ho yung papuri ho ni Haring Nebukadnezar sa Diyos. Dahil sa na-witness niya ho na pagliligtas dun sa tatlo hong magkakaibigan. Kumusta ho tayo? Nakita ho natin sa kwento yung tindi ho ng paninindigan sa pananampalataya ng tatlo hong magkakaibigan. Even to the point of death. Patay na kung patay, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan. Kumusta ho tayo? Darating ho ang time na masusubok ho ang atin hong pananampalataya. Darating ho ang time na malalagay ho tayo sa sitwasyon na kung saan ho, mamimili ho tayo. Paninindigan ko bang pananampalataya o bibitawan ko na lang? Darating ho ang pagkakataon, sa punto ho ng atin hong buhay, malalagay ho sa alanganin. Erase yun. Diba? Darating ho sa time na masusubok ho ang atin ng pananampalataya. Ang tanong ho sa bawat isa ho sa atin, will you courageously trust God no matter the outcome?
Kaya ho ba natin pagtiwalaan pa rin ho ang Diyos? Kahit hindi ho natin alam ang mga mangyayari. Kahit ano hong maging resulta, pangit man ho o maganda, kaya pa rin ho ba natin pagtiwalaan ho ang Diyos? Kahit hindi ho nasunod o nangyari ang iyong inaasahan, kaya ho ba nating panindigan ang atin hong pananampalataya ho sa Panginoon? Tandaan po natin, number one point na gusto kong iwan ho sa bawat isa. Believing in God, it takes courage. Ang pananampalataya ho sa Diyos ay meron ho yang tapang, meron hong lakas ho ng loob, paninindigan at pagtitiwala. Pag nalagay sa pagsubok ang atin hong pananampalataya, ang tanong ko, kaya mo bang panindigan yan? Ang pananampalataya ho, believing in God, it takes courage. May tapang ho dapat yan. Diba kaya ho sa ipinapagawa ho sa atin ng Diyos, kapag meron siyang gustong ipagawa ho sa atin, diba dapat ho meron ng tapang. Kung nananampalataya ho tayo sa Panginoon, nagtitiwala ho tayo sa Kanya, meron ho tayong tapang at lakas ng loob na sumunod ho sa ipinapagawa ho sa atin ng Panginoon. Kaya ang tanong ko, kumusta ho? Anong pinapagawa ho sa atin ho ng Diyos? Handa mo bang pagtiwalaan ng Panginoon sa mga bagay na ipinapagawa niya sa iyo? Diba? Tinatawag ka ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Handa mo ba siyang pagtiwalaan? Ang problema ko sa atin ay hindi ko ho kaya eh. Diba, hindi pa ho ako handa. Diba? Tinatawag ka ng Panginoon na paglingkuran siya, pero teka lang ho Lord, hindi ho ako ready. Ito ho sa kwento ho ng magkakaibigan, nakita ho natin, kaya ho nilang tayuan ng paninindigan, pananampalataya ho nila sa Diyos. At bakit gano'n na lamang ho yung ipinakita ho nila? Hindi lamang ho para ipakita na willing ho silang mamatay, kundi pinanindigan ho nila yung katotohanan at tayo ng kanilahong pananampalataya. Hindi yung kaginhawaan at kaayusan ho ng buhay ang hangarin ho nila. Kung bakit ho sila nagtiwala ho sa Diyos. Bakit ho sila nagtiwala ho sa Panginoon? Kasi gusto ho nila na masamba at maparangalan ang Panginoon. Yan ho ang lalim at pundasyon kanilahong pananampalataya. Hindi ho ba ho? Yan ho yung lalim at pundasyon ng kanilahong pananampalataya. Tanong ho sa bawat isa ho sa atin, hindi ba ho tayo tinawag ho upang mamuhay ng may ganitong uri ho ng pagpapasya at pananampalataya? Kaya ho sa mga naniniwala ho, at nagsasabi ho na mahal ho nila ang Diyos, susunod ako sa iyo, Panginoon. Sa mga nagsasabi ho ng ganito, ito lamang ho ang sasabihin ho sa atin ng Panginoong Jesus. Sabi ho sa aklat ho ng Lucas chapter 9 verse 23 to 25, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sabi ho sa verse 25, ano nga mapapala ng tao makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang mapapahamak naman ay ang kanyang sarili. Lagi ho natin tandaan, kahit gaano ka ho kabait sa iba, kahit gaano pa ho tayo kabait ho sa mahihirap, hindi ho sila maliligtas. Kahit madami kang pera, kahit gaano pa kadami binibigay mo sa church, hindi ka ho niya kayang iligtas. Kasi sabi ho dito diba? Anong mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ito yun ang pagsunod ho sa Diyos, pananampalataya ho sa Panginoon, ito meron hong tapang, may lakasunan loob na itakwil ang kanyang sarili. Mamatay ho sa sarili, pasanin ho ang krus araw-araw.
ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan ho nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa Panginoong Hesus ang siyang magkakamit nito. Tanging ang pananampalataya ho sa Panginoong Hesus ang paraan para ho sa kaligtasan ho ng tao. Kaya ho sa bawat isa ho sa atin, ngayon ng sambang gabi, ito na ho yung time na buong tapang nating tayuan at panindigan ang katotohanan. Kaya ho number 2 ho, di ba number 1 ho, number 1 point ho natin, believing in God, it takes courage. Paninindigan, tapang, lakas ho ng loob. Pangalawa ho, gusto ko hong iwan ho sa bawat isa, ito na yung time na ano ho, buong tapang ho nating tayuan at panindigan ng pananampalataya ho natin sa Panginoon. Live for Him no matter the cost. Ha? No matter the cost. Sana dumating ho tayo sa point ng atin ng buhay, kagaya ho na sinabi ho ni Pablo. Sabi ho ni Pablo, for to me, to live is Christ and to die is gain. Sabi ho niya, sapagkat para sa akin si Kristo ang aking buhay. At kahit kamatayan ay pakinabang. Diba? Sana ho magdumating ho sa punto ho ng atin hong buhay na wala hong mahalaga sa buhay ko kundi ang Panginoong Hesus. Na kahit yung kamatayan pakinabang, di ba, na kahit dumating yung pagsubok ho, suliran nun ng buhay, na kahit anong antas ho ng problema ang pagdaanan ho natin, hindi ho natin kayang bitawan ang pananampalataya ho natin sa Panginoon. Na ang Panginoong Hesus ang mahalaga sa buhay ko. Na ang Panginoong Hesus ang uunahin ko. Dahil alam ko ang tayo ko sa harapan ho ng Diyos. Ito ho yun eh. Sana ho dumating ho sa point ho ng atin hong buhay, sa paglalakbay ho natin, bilang mga tagasunod ho ng Panginoong Hesus, wala hong maging number 1 sa atin hong buhay, kundi ang Panginoong Hesus lamang ho. Na kahit hindi ho dumating ho sa na kahit hindi ho, diba? Sana dumating ho sa point ho ng atin hong buhay, na kahit yung mga bagay ho na hindi ho yung mga bagay ho na inaasahan ho natin sa Diyos, hindi ho ipagkaloob ho sa atin ng Panginoon, hindi ho dapat tayo magbago. Hindi ho tayo tumalikod sa atin ng pananampalataya. Hindi ho tayo mawalan ho ng pag-asa. Always remember ho, kaya ho nating magawa ang mga bagay ho na yan. Kaya ho nating magtagumpay dahil ho sa Panginoong Hesus. Kaya nga ho ang tema ho natin, title ho, More Than Conquerors ho eh. Dahil ho sa Panginoong Hesus, kaya ho nating magtagumpay. Kaya sabi nga ho ng aklat ho ng Filipos chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. That's why unstoppable ho ang Christmas. Na kahit ano hong pagdaanan ho sa buhay, di ba? Sabi nga ho sa kanta, sa saya o kalungkutan, anumang kinalalagyan, umulan, bumagyo o lumindol man, hindi na mapipigilan. Di ba? Dahil sa Panginoong Hesus na sumasa atin. Dahil sa Panginoong Hesus na kumikilos ho sa atin para magawa ho natin ang Kanya hong kalooban. That's why unstoppable ang Christmas. Unstoppable ho tayo because Jesus Christ is with us. Kaya wala ho akong ibang dalangin sa bawat isa. Sa bawat isa ho, nakasama ho natin ngayong sambang gabi. Patuloy ho nating tayuan, panindigan ng atin hong pananampalataya sa Panginoon.
dumating man ho sa punto ho ng ating buhay, para bang ang hirap-hirap hong sumunod sa Panginoon? Para bang ang dami hong problema? Na kahit ho dumating ho na di ka ho gumaling sa karamdaman mo, sa sakit mo, ang tanong, sana ho, diba? Sana ho. At ito yung dalangin ho natin sa Panginoon. Hindi ho magbago ang ating hong pananampalataya. Hindi ho magbago ang pagtingin ho natin sa Panginoon. Magandang gabi po sa atin pong lahat. Tayo pong lahat ay patuloy ho na manalangin sa Panginoon. Humiling ho tayo sa Diyos ho ng isang pananampalataya. Na Panginoon, ito na ho yung time. Lord, kaya ho sa bawat isa ho sa atin, pakabataan ka man, young adults, magulang, sana ho magsilbi hong inspirasyon ng buhay ho ng magkakaibigan. Dumating ho sa punto, sana ho magsilbi hong inspirasyon. Buhay ho ng tatlo hong magkakaibigan. Na pagdating ho sa paninindigan sa kanila hong pananampalataya, even to the point of death, hindi ho nagbago ang pagsamba ho nila sa Diyos. Hindi ho nagbago ang pagtingin ho nila sa Panginoon. At yan din ho ang panalangin ko ho sa bawat isa, na tayo ho'y manatili ho na manindigan sa atin hong pananampalataya sa atin hong Panginoong Jesus ng Biblia na hindi nakikita ho ng ating mga mata. Because Jesus is unstoppable. Naman hong pagdaanan ho ng atin hong buhay, saya o kalungkutan man, ang Diyos ho ay palagi ho natin kasama. Ang Diyos ho ang siyang magtatawid ho sa atin. At kaya ho nating pagtagumpayan ang lahat ho ng pagsubok na atin hong haharapin. Sa tulong ho ng Panginoong Jesus ng Biblia. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, marami hong salamat sa kwento ho ng tatlo hong magkakaibigan. Salamat ho, Panginoon, sa paninindigan ho sa pananampalataya na ipinakita ho nila. Dalangin ko ho, Panginoon, sa pamamagitan ho ng kanilang buhay, kami ho na naririto ngayon sa sambang gabi, maging lahat ho ng tao na maaabot ho ng amin hong online, Facebook Live, Panginoon, dumating din ho, Panginoon, sa punto ho ng buhay ho namin, na mapanindigan ho namin ang amin hong pananampalataya. Gaano man ho kahirap pagdaanan ho namin, gaano man ho kadami ho yung problema at pagsubok ho na amin hong pagdaanan, hindi ho magbabago ang tayo ho namin sa harapan ho ninyo. Yung pananampalataya ho namin, Panginoon, ay kaya ho namin panindigan. Kayo ang pipiliin ho namin, kayo ang uunahin ho namin. Doon ho sa mga bagay ho dito ho sa mundong ito. Dahil ito ho yung amin hong katapatan. Ito ho yung devotion ho namin sa inyo. Ito ho yung pagsamba ho namin sa inyo. Na kaya ho kami, Panginoon, hindi ho mapipigilan, hindi ho mapapahinto ng anuman hong pagsubok. Dahil kayo ho, Panginoon, ay nananatili ho sa amin hong puso. Sapagkat kayo, Panginoon, ay unstoppable. Salamat ho, Panginoon, sa katapatan ho ninyo sa amin ng buhay. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na ipinagkaloob niyo ho sa amin. Salamat ho, Panginoon, sa inyong pagsama, sa inyong habag, O Diyos. Salamat, Panginoon, aming Ama, sa pagmamahal na inyong ipinapadama ho sa amin. Salamat ho, Panginoon, sa regalo ho ng buhay, sa regalo ho ng pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa buhay ho ng mga bayani pagdating ho sa pananampalataya. Salamat ho, aming Ama. Napakabuti ho ninyo, Panginoon, kayo'y amin nung sinasamba. Kay pinupuri ko, tinadakila, itinataas kita sa akin hong buhay. Purihin ho kayo, aming Panginoon.
Salamat ho, O Diyos. Pagpalain niyo ang bawat isa ng kalapitan ho sa inyo. Pagpalain niyo ang bawat isa ho ng pag-asa, kagalakan, kasiyahan, O Diyos. Pagpalain niyo ho sila, Panginoon, ng kalapitan, ng presensya ho sa inyo. Pagpalain niyo ho ng pananampalataya na hindi ho mapipigilan ng kahit anumang uri ng pagsubok na amin hong pagdaanan. Salamat ho, Panginoon, sa inyo ho namin maingat na ibinabalik ang lahat ho ng papuri, pagsamba, pagdakil at pasasalamat sa pangalan ho ng Panginoong Hesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.